So, putol kahoy, yung tao na naka-orange, pinutol yung kahoy na wala namang ginagawa sa kanya. So, pinutol natin ang kahoy kasi para malinis. Yan, pakita ko sa iyo yan, saging hindi na pwede yan kasi daot na yan. Ito, tingnan nyo. O, hindi na pwede yan, kaya tapon saging. Tapos, balik sa linis, kinuha yung mga laya na dahon ng saging. Yan mga saging na yan, hindi na amin yan. Pero nananghid na ako sa caretaker niya na kung pwede balinisan ko. Kasi diyan umaagi yung mga magnanakaw. Nanakawan kasi kami dito sa aming bahay. Nawala yung 13 aircon namin kaya mainit na mainit dito sa amin. Kaya linis, yan linis. Ilinis yung tao na naka-orange. Dala, kinuha yung mga dahon para hindi rin bahaya ng ahas. Tapos, pinutol yung mga maliit din na saging kasi hindi na yun mabubuhay kasi maraming malalaki. Tapos, putol kahoy na naman yung naka-orange na lalaki. Yung madidikakaw na yan, kahoy yan, masarap ipanggatong yan, yung madidikakaw. Pinutol natin ang madidikakaw kasi nakakasampung sa tanim. Meron tayong tanim dito na palm oil, nasampungan hindi naigo ng init. Kaya pinutol natin para mainitan yung palm oil. Kaya binira yung kahoy, pero matigas kasi may bagon. Pero hindi na wala ng pag-asa ang tao na naka-orange. Binira pa rin niya. Pero hindi talaga madala kasi matigas yung bagon na nakasabit doon. Tapos relax muna ang tao na naka-orange at tingin-tingin sa view. Pinulot yung mga sagbot na inibot niya yung niyaging si Mana. Tapos tinuyok kayo sa kanyang lugar, dito sa kanyang lupa, at kung makikita nyo, marami talaga sagbot na hindi talaga namamatay ng spray. So ang tawag sa sagbot na iyan ay bila-bila. So bukas, ang agenda na naman ng tao na naka-orange is magkural dyan sa kanilang lupa para hindi na makapasok yung magnanakaw. Tinuyok yung kamera, nakita yung magandang view doon, may dike. Nakakapagod mag voice over.